Amen. So purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. So tayo po ay nasa patuloy na pag-aaral po ng mga sacrifices na foreshadowed ng mga ginawa ni Christ sa cross nung siya ay ipinako to save us from our sins. Okay? Pag naririnig ninyo ang salitang ito, the complete works of Christ, kapag hindi mo tinignan ng Old Testament, hindi mo makikita yung kabuuan ng idea. Di ba? Kasi sa Old Testament, kitang-kita mo Bakit complete? Bakit complete works of Jesus Christ? Kasi doon pala sa Old Testament, para isettle yung sin natin before God, si God ang nag-provide ng way. At ito yung na-provide ni God na mga offerings to settle our sins before Him. Ang ating kasalanan is serious. It is a serious offense against a holy God. So, at dahil na lang sa habag ng Panginoon sa atin, nag-provide siya ng mga means to settle it. Okay? At lahat ng ito, sa New Testament, ito yung pinulfill ni Christ o yung tinatawag na the complete works of Jesus Christ on the cross. Kaya napaka-vital na pag-aralan natin ng Old Testament. Na ang nakakalungkot nga na pangyayari ngayon, ang Old Testament ngayon, sa panahon natin ngayon, sa mga modern mga preachers, ay tinanggal na nilang Old Testament. So, they attempt to explain yung salvation ni Jesus Christ through sa cross sa napaka-limited na scope. Unlike na kung babalikan mo ang Old Testament, kitang-kita mo yung kabuuan ng idea Hindi po ba? Na meron palang burnt offering, meron palang peace offering, meron palang sin offering, at iba pa yung guilt offering. Actually, meron pa nga yung grain offering, pero yun ay kasama na yan sa 5 na yan. Yung grain offering. Pero ito ay puro mga animal sacrifices. Portrayed doon sa crucifixion ni Jesus Christ. Lahat ng ito ay na-fulfill in one setting. The crucifixion of Jesus Christ. Okay? Iisa lang po ang ibig sabihin yan. Yan yung ginawa ng Panginoon to save us from our sin and misery. Okay? So yung burnt offering ay may mga bawat offerings na ito ay may mga pseudonym o itinatawag na kaparehas na pangalan. Katulad ng pag sinabing burnt offering, whole offering. So, nakikita mo yung idea na kasi buong-buong inoffer yung burnt offering. Except yung balat na napunta lang sa priest. No? So, yung na-meet nito, yung holy requirement ng Panginoon against our sin. Yung full payment. Yung full demand ng justice ng Panginoon na settle. Na-appease yung wrath of God against us. Iyan po yung burnt offering. At iyan po yung pinakamatandang offering kasi iyan po yung mga offering nung time nila Noah, nila Abel, Abraham, yan po yun. Burnt offering po yun. So ngayon, ang peace offering naman ay tinatawag siyang fellowship offering. Bakit? Kasi bago nagkaroon tayo ng fellowship kay God, ay nagkaroon muna ng kapayapaan ng tao sa Diyos. Kaya naging possible yung tinatawag na fellowship. Nagkaroon muna ng restoration o reconciliation. So yan po yung special feature ng peace offering. So tayo na enemies of God ay nai-reconcile sa ating Diyos na manilikha. At kitang-kita nyo doon sa may peace offering, umupo na may portion si God, may portion yung priest, may portion yung nag-sacrifice. And they eat together in the presence of God. Hindi na enemies of God, kung hindi mga kaibigan na ng Panginoon, nagpe-fellowship, kumakain sila. So, ang ganda ng mga idea, no? And then yung sin offering, yung tinalakay natin last week, na kitang-kita natin doon yung yung effect ng sin. Sin defiles.
a man. At hindi lang tayo yung nade-defile sa ating mga sarili, it pollutes even the house of God. Kitang-kita natin paano na pollute, pinupurify, ano? Kaya nga, ang another term ng sin offering is purification offering. Why? Kasi pinupurify niya. Pinakita doon paano na i-purify yung temple, yung veil, yung mga altars, na i-purify yon by the blood na na-provide ng Panginoon. And this time, yung guilt ay kakaiba. Kakaiba siya sa lahat, bagamat ang idea ng guilt offering is almost the same as sin offering. Sin din ang tinatalakay. But this time, kasi yung sin offering, ang pinakita doon talaga, yung emphasis, yung temple of God na purify This time, sa guilt offering, ang sinettle dito ay yung inner conflict ng tao na tinatawag na guilt. Kaya nga guilt siya Amen? Yun yung emphasis. Kita nyo mga kapatid, ang ganda. Kasi kung sa New Testament lang, sasabihin mo, I am saved by the blood of Christ. Hindi mo na pag-aralan ito. You are blinded sa mga truth about the finished work of Jesus Christ on the cross. Okay. So ngayon, ang guilt offering ay meron siyang tatlong pangalan. Okay? Guilt offering, why? Kasi nga it settles guilt. The psychological problem of man, yung guilt. Pangalawa, tinatawag din siyang trespass offering. Kasi nga, yung kasalanan, it is a trespasses. Di ba? Yung tinuruan tayo ng panalangin, forgive us of our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Pag sinabi mong trespass, we are referring doon sa violation ng law. Na-violate yung law. Kaya ang tawag dyan, trespass offering. Pangatlo, tinatawag siya na reparation offering. Why? Kasi it involves restitution. Sa apat na offerings na yan lang yung merong feature ng restitution na mamaya bibigyan natin ng tuon. Okay. So ngayon, ito po yung proceedings. Almost the same sa sin offering. Yung presentation sa priest nung sacrifice, yung paglilay ng hand, at pati yung confession. And then, ito po yung special feature niya, yung tinatawag na restitution. Mag-a-add ka ng 1/5 o kumbaga sa 20% according to the valuation ng sanctuary. And then yung priest ay i-offer niya yon, yung blood to make atonement para sa nag-sacrifice. And then yung yung trabaho ng blood, paano siya i-apply, kung anong area yung pinupurify. And then pang-anim ay kung ano yung required parts. Parang din sa may sin offering yung kidneys lang at saka yung mga fats. And the rest, yung portion na ng priest, nakakainin ng mga priest. Diba? Naalala nyo sa sin offering, 4 kasi yan no? Diba? Sin ng priest, bull, sin ng nation, bull. Hindi pwedeng kainin yung mga karne nun. Kasi yung dugo nun, matindi yung, yung offense, ipinapasok sa loob ng sanctuary, pinupurify yung temple, diba? Tapos yung sin ng ruler o ng priest, at saka sin ng isang common na tao, yung blood hindi pinasok sa loob, doon lang sa may altar. Kaya yung karne pwedeng kainin nung mga priest, kanilang portion. Ganon din sa guilt offering. The same actually. Okay. So ngayon, ang ating bibigyan ng tuon sa guilt offering ay yung importance ng atonement, kung gaano kahalaga yung atonement ni Jesus Christ. Pangalawa, the importance of confession of sin. Pangatlo, yung restitution. Okay? Yan po yung mga mahalagang pag-uusapan natin, and most especially, yung guilt. The very nature of guilt. Okay? So, ganito po. Actually, maraming mga passages, Leviticus 5, Leviticus 6, Leviticus chapter 7, ay nandoon nakapaloob yung tinatawag na idea kung ano yung guilt offering. Ngayon, sabi sa unang verse na kapag kunyari nagbigay ng ito po mga case study. For example, ikaw ay tinawag ng korte to testify kasi merong krimen o merong ginawang offense. And then ikaw, for some reason, hindi ka nakapag-testify, maaring tatakot ka,
intimidated ka, o ano pa, whatever, aware ka man o ignorant ka man, ay you bear guilt. Okay? Another case, sa may verse 2, pag nakahipo ka ng mga pinagbabawal na madumi sa Old Testament. Okay? Aware ka man o hindi ka aware, you bear guilt. Okay? Pangatlo, kunyari, di ba marumi sa may Old Testament yung nireregla o yung may mga emission sa body, sa lalaki, ganon. Madudumi yun eh. So pag ikaw ay nakahawak na mga ganon, you are guilty before the Lord. Or, pang-apat, yung ikaw ay nag-swear ka sa korte at nakapag-witness ka ng mali, either for the good or for to do evil or to do good. So, you bear guilt. In other words, mga kapatid, ang kasalanan po ay hindi lang po siya basta kasalanan lang. Ang kasalanan, ang automatic na outcome niya or yung automatic na result niya is guilt. Merong guilt ang tao once he committed sin. Whether yung kasalanan niya is before God or before men. Kung nadaya niya yung kanyang kapwa o nadaya niya ang Panginoong Diyos, kunyari, nangako siya kay God, hindi niya nagawa yung kanyang promise, he bears guilt. Automatic yung operation, yung activity ng guilt, automatic yun sa tao. Ang problem, mga kapatid, sa modern day, ang modern psychology ay as much possible, iiwasan niya yung term na sin. Kasi ang psychologists, they deal with the problem of man. Okay? Bakit ganito siya? So, dahil nga ang modern psychology, sila Sigmund Freud at saka yung iba pang mga fathers ng psychology, tinanggal nila yung kasalanan because they don't believe in God. So, tinanggal nila yung issue ng sin, but they believe sa presence ng guilt. Yan ang problema ngayon. Naniniwala sila na merong guilt kasi talaga naman halos lahat ng culture merong guilt eh. Even sa mga ancient na mga nations, mga pagan nations noon, alam nila na merong guilt. Kaya nga nag-o-offer sila sa mga Diyos-Diyosan nila eh. Kunyari, pag bumuputok ang bulkan, tatakot sila. Nag-o-offer sila dahil alam nila mayroon silang idea na meron silang kasalanan sa kailang Diyos-Diyosan. Kaya that's why they offer. So yung guilt is international ito sa lahat ng tao ito. It is inescapable sa lahat ng taong nagkasala. Automatic yan. You cannot separate sin and guilt. Why? Because guilt is the outcome or consequence of sin. Amen. Kapag meron kang guilt, meron kang sin. Kung wala kang sin, wala kang guilt. Nakakaintindihan po ba tayo? At bakit merong guilt? Kasi na-transgress yung law of God. Kaya ang tao na unbeliever, dinidinay niya si God, dinidinay niya yung sin, pero alam niya na may guilt siya. Confused. Amen? Dito sa may guilt offering, talagang sinettle yung problem ng guilt. Nag-provide si God kasi ang guilt is malaking problema yan ng tao. Kaya nag-provide si God ng special offering to settle the guilt of man. Yan ay grace of God for us, to set us free from the power of guilt. Amen. Okay. So ngayon, sabi rito, sa may patuloy sa batas, so pag ikaw daw ay guilty, you shall confess your sin. Pag-uusapan natin mamaya, and then magdadala ka ng guilt offering. And then yung priest ay gagawa siya ng atonement para ikaw, ang isang taong nagkasala, ay mapatawad sa kanyang kasalanan at makalaya sa kanyang guilt. Dalawa po yan, kapatid. Amen. Kaya nga, kita nyo, napansin ninyo na sin offering din. Kunyari, kita mo ang Panginoon, napaka-practical. Alam ng Panginoon yung estado ng tao. Pag ikaw medyo average yung income mo, you can offer yung lamb, sheep. Okay? Pero pag ikaw ay priest,
At pag nation, bull, okay? Pero pag yung ruler o yung mga average na tao, lamb. Pero, kita nyo ang Panginoong Diyos, wala kang escape eh. Kunyari, hindi mo kaya mag-offer ng sheep kasi mahal ang sheep eh. Tama? 2 turtle doves or 2 pigeon. O siguro naman reasonable enough na yon, ano? Na kaya mo na. Amen. Yung isa para sa sin offering, yung isa burnt offering. Nakita nyo, sin din ang tinatalakay. Yung wrath din ni God ang pinapacify. Okay. Ngayon, kung wala ka pa rin pangbili ng turtle doves o ng pigeon, baka magkano ba isang pigeon ngayon? Ha? May 500 ba isang pigeon? O dalawa, di 1,000 yan. Maaaring mag-reason out, Lord, wala akong mabili ng pigeon. O sige, kasi yung, alam niyo yung jar nila noon, epa, ang tawag nila doon, 1/10 lang ng arena fine flour. Yun lang, mga ganyan lang yun. Para wala kang kawala. Wala kang i-reason out kay God dahil wala kang pambili. Kasi pananiluluto mo yun pagkain. Ibig sabihin, meron kang counterpart. Ikaw man yung pinaka-poorest, mag-o-offer ka kay God ng 1/10 of an epa, fine flour, hindi mo nga lalagyan ng langis kasi gastos pa yung langis hindi mo nga lalagyan ng insenso kasi gastos pa, another expenses pa yung insenso. Yung plain na flour lang, dadakot lang yung priest doon, isasabo niya sa may altar, the rest, portion na ng priest. Napaka-reasonable, hindi po ba? Wala nang i-reason yung mahirap. Lahat ay required ni God na mag-offer ng guilt offering. Kasi alam ng Diyos, ang guilt is talagang basic problem ng psychology of man. Kaya inabot niya pati mga mahihirap. Amen. So ngayon, sa last part, kapag nakapag-offer ka, saka ka pa lamang mapapatawad ng kasalanan mo, so the priest shall make atonement in behalf of his sin which he has committed, and it will be forgiven him. You will be set free sa iyong kasalanan, and you will be set free from your guilt. This is very important. Hindi kayang isettle ng tao ang guilt niya. Only the atonement that God has provided. In case natin ngayon si Jesus Christ yun. Okay, mamaya bibigyan pa ng emphasis yan. So ito na po yung sinasabi ko kanina na kung mahirap ka talaga, isang takal na lang ng arena. Okay. So, ang guilt, tatandaan po natin, it is a consequence of sin. Kung wala sanang sin, wala sanang guilt. Amen? Kaya hindi po pwedeng ang tao in denial lang siya. Yung mga matatalinong tao in denial of God, in denial sa presence ng sin, they are trying to remove the idea of sin, but they acknowledge the presence of guilt. Kaya nga hirap na hirap yan Hirap na hirap silang i-deal. Kasi ang guilt ay automatic na consequence ng sin. Because we transgress the law of God. Kaya nga trespass yan Trespass offering. You have offended God. Automatic yon sa kasalanan. Amen po ba? So diyan pa lang mga kapatid, kitang-kita mo ang kasalanan is not a simple thing. It bears guilt. Automatic yan. So, kaya nga, anything, ano ba ang kasalanan? Everything that opposes to the revealed will of God is sin. Everything. Okay? Whether alam mo yan or you have done it deliberately or willful. Sin is the transgression of the law. Sabi nga sa may 1 John chapter 3 verse 4, it goes against the commandment of the law. Kaya merong kasalanan na offend, na transgress yung law ng Diyos. Ang conscience ng tao becomes guilty when he violated the law of God. Common na marinig natin sa panahon ngayon, di ba? Patawarin mo na ang sarili mo. Wow!
Ang gandang word. Very cute na words. Sa tingin mo, ang tao may power siya to forgive himself? Minsan, alam mo, dahil nga ang Kristiyano ignorant din. Yung Kristiyano, I'm talking about the Christians. Because yung Christian ignorant din siya, nakikiride siya sa idea na yon. Oo, sis, forgive mo na kasi kasalanan mo. Mga kapatid, that is total fallacy. Error. Why? Only God has the power to forgive. At si God ang nag-provide ng means to settle our sins. Nandyan yan sa may burnt offerings, nasa peace offering, nasa sin offering, nasa guilt offering. It is the complete works of Jesus Christ. It is beyond the scope of man. Ang forgiveness. Kaya nga noon, inaccuse nila si Jesus Christ who is this man na pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinapakailaman niya. Kaya nga sinabi niya, the Son of Man has the power to forgive sin. Amen. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin yan, this is very important. Ang kasalanan is a personal offense against a personal God. At si God ay nag-provide ng way, ng means to settle it before Him. Sa paraan niya, sa terms niya, hindi sa terms natin. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Bakit nag-umpisa ang guilt? Naalala nyo, babalikan, kaya nga, importante sa gospel. Very important sa gospel na maintindihan mo, papaano nag-umpisa ang kasalanan. Ang kasalanan, kapatid, ay hindi po siya part ng creation. Amen? Nung ginawa ni God ang langit at lupa, wala ang kasalanan doon. Man was sinless. Nung ginawa ni God ang lahat ng bagay from the beginning. Amen? Kailan nag-umpisa ang sin? Nung violate ng tao yung commands ng God. Doon nag-umpisa yung sin, doon nag-umpisa yung guilt. Amen po ba? So ngayon, ang guilt, dahil sa ang lahat ng tao ay nagkasala, ang guilt ay central ito sa psychology of a fallen man. Lahat tayo ay mayroong guilt. Lahat ng tao. Because all men have sinned. Okay? Pero hindi tayo pinabayaan ni God sa dilim. Okay? So ngayon, nakita natin kung ano yung original sin. Ano ba yung original sin ng tao? He wants to be God. Siya yung magdedetermine para sa kanyang sarili what is good and what is evil. Yan yung temptation ni Satan Amen? So that is man's original sin. Tatandaan niyo yan. Pag nagpa-quiz tayo rito, dapat alam niyo yun. Amen? So, yung guilt, hindi lang siya basta yung nagkasala ka. Yung guilt, ini-infect niya yung psychology of man, yung kanyang behavior. Sin is abnormality. Sin is malfunction sa creation ng Diyos. It is not normal. Ngayon, alam nyo ba ang problema sa modern man? Paano natin tingnan ng kasalanan? It is a normal part of daily living. Actually, they take sin na integral part ng buhay. Nandun yun sa mga negosyo, nasa sa pag-exercise ng profession, nasa mga habis ng tao, sa kanyang leisure, nandoon lagi yung kasalanan. Amen? Pero sin is abnormality. Hindi ganyan from the beginning. Ang ginawa ng Panginoong Diyos ay sinave tayo para ma-reverse ang lahat ng ito. Okay. So, ano nga uli ang guilt? Guilt inflicts or infects man's psychology. Ang guilt ay, ito yung nagtotorben sa tao, kaya siya merong bad conscience. Di ba? Ang hirap kalaban ng konsensya. Bad conscience. Hirapan ka sa conscience mo kasi it is bad, it is guilt that operates. Kaya nga, importante na maintindihan natin lahat tayo, mga Christians tayo, mga redeemed, napaka-importante ng atonement.
Huwag niyong babaliwalain yung atonement kasi yung atonement through Jesus Christ was provided to set us free from the power of guilt. Yun lang ang solusyon, wala nang iba. To avail the atonement of Jesus Christ. Gaya ng kanta natin kanina, thank you Jesus. Amen? Ang ganda ng kantang yon. Okay? Hindi lamang na tinotorment tayo ng kasalanan, ang tao, tumitigas pa ang puso niya habang nagkakasala siya. Yan ang problema sa sin. Meron siyang guilt. At yung guilt ng tatrabaho, binabago niya yung behavior ng tao. Binabago niya ang kanyang psychology. Tignan natin, dito meron tayong mga konkretong examples. For example, umpisahan natin kay Eva at Adan. Paano nag-operate ang guilt? Okay. Di ba? Ang unang-unang manifestation ng guilt. Guilty sila eh. Una, anong ginawa nila? Gumawa sila ng covering. O, nakita nyo, ang tao magpahanggang ngayon ay gumagawa ng covering niya. Amen? Tayo ay nagtatagni-tagni ng kwento para i-cover up mo yung kasalanan mo. Kaya importante yung confession of sin. You have to confess your sin before God to set you free, to heal you. Kailangan yung confession of sin before God for the healing of man. Amen. Ang guilt ay sakit na nagpapahirap sa tao. Ang tao, kitang-kita niyo manifestation from the very beginning, ituro, mag-cover, magtakip, at ibato sa iba yung kanyang kasalanan. That is the first manifestation of guilt kay Eva at Adan. Si Adan, tinuro niya, hindi niya sinabi na, Lord, I have sinned against you. Lalo na sa modern day. Sorry. Na-reduce yung, kasi noon, alam sa Old Testament, ganyan eh. We have sinned against you, O Lord. We have offended your commandment. Ngayon, iba na eh. Bumabaw na. Sorry, Lord, Wala nang remorse over sin. Nawala na yung idea na nagkasala ka sa Diyos. And you took sin very lightly. Nakalimutan mo ng sin, may guilt yan. Amen. May guilt yan. So ngayon, kaya importante mga kapatid, as we confess our sin before the Lord, you will always say, instead ng sorry Lord, ganito ang sasabihin mo, Lord, I have sinned against you, against your holy command. Mas maganda yan kapatid. Amen pa ba? Okay. Kahit na sa ating magkakapatid, ganun eh. Pag nagkasala ka, maganda yung sorry. Pero ang sorry sa common term ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Mas maganda pa rin aminin mo, brother, sister, nagkasala ako sa Diyos tsaka sa'yo. Di ba mas appropriate yun kaysa sa salitang sorry lang? Sin is a serious matter before God because it brings guilt. Amen? At ang gospel ay nais ng Diyos na ikaw ay makalaya from the power of guilt. Okay. So ngayon, si Adan, tinuro niya yung asawa niya sa halip na magsisi siya. Yung asawa niya naman, si babae, tinuro niya si serpent. Walang isa man sa kanila ang nakapagsabi, Lord, we have sinned against you. We have violated your commandment. Walang ganon. Amen pa ba? This is very important. Okay. Si Cain, nagkaanak sila si Eva at Adan, si Cain at si Abel. Pinatay ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel, yung matuwid. Meron bang remorse si Cain? Wala. Wala siyang remorse sa kanyang kasalanan. Ang feeling niya pa nga, parang ano pa siya pa yung kawawa eh. Siya pa yung api. Si Cain. Kaya nga, sabi nga ng, sabi ng Panginoon sa kanya, and He said, what have you done? The voice of your brother's blood crying to me from the ground. Now you are cursed, sabi ng Panginoon kay Cain. From the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you cultivate the ground, it will no longer yield its strength to you.
you will be a vagrant and wanderer of the earth. So ang curse ng Panginoon, di ba, kinurse na ni God si Adam na magiging mahirap i-cultivate yung land. Thorns and thistles. Magsusweat ka bago ka makapag-produce ng land. At dahil sa pagpatay ni Cain, ay lalong humirap. Ibig sabihin yung land, hindi na talaga makipag-cooperate sa'yo. Kung magtatanim ka, yung land, ay dahil iyan ay property ng Panginoon, hindi na siya makipag-cooperate sa'yo, pati yung araw, pati yung ulan. Magiging mahirap para sa'yo. So ngayon, sa halip na magsisi, kay God kasi may repentance eh. Si Adam and Eve, pinatawad ng Panginoon eh. Pero si Cain, walang sign of repentance. So, pag ang tao hindi nagsisi, kaya nga, integral part sa guilt offering yung confession ng sin. Iko-confess mo yung sin mo. And then recognize the atonement of God. Kaso si Cain walang ganon. So, ibig sabihin, inignore niya yung atonement ng Panginoon kasi may atonement na nun, papatay na siya ng hayop eh. Di ba? May atonement na. Pero nireject yun ni Cain at sa halip, mas pinili niya na i-embrace niya yung kanyang guilt. Unconfess yung kanyang kasalanan. So ngayon, sa halip na magsisi, sabi niya kay God, Lord, nagkasala ako, laki ng kasalanan ko. Ang sabi pa ni Cain, siya pa yung nagmamalaki. Cain said to the Lord, my punishment is too great. Sobra ka naman. Blame niya pa si God. Tama ba yun mga kapatid? Nawa mga kapatid, wag ganito ang behavior natin when we sin against God. Amen? We have to confess our sins before Him. And then, behold, you have driven me this day from the face of the ground, and from your face I will be hidden, and I will be a vagrant and wanderer on the earth, and whoever what? O, teka muna, sino mag-hunt sa kanya? Ha? Yung guilt niya. Kasi si Eva at Adan pa lang, nanay, tatay niya pa lang, silang dalawa pa lang, siya pa yung panganay eh. Si Abel pa lang, wala pang ibang kapatid. Yung iba, on the process pa lang, maaring baby pa lang yung iba. Pero kita mo yung operation ng guilt sa kanya, pag may nakakita sa akin, may papatayin ako. Yan ang effect ng guilt. Bukod sa pagtatagni-tagni ng covering ni Eva at Adan, bukod sa pagtuturo sa iba, anong gagawin niya? Ang feeling niya, may nag-hunting sa kanya. Guilty men are forever feel hunted. Lagi siyang sensitive. Napansin niyo yung mga tao, sensitive siya, tsaka pangalawa, defensive. It is the product of guilt. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, i-confess mo yung sin mo before God, and then, i-avail yung atonement ng Panginoon to set us free from the power of guilt. Hindi natin kinakailangan magtagni-tagni ng kwento at wag na wag mong ibabato sa iba yung kasalanan mo. Wag mong babato. Walang may tutulong yon. Ang tanging makakatulong sa tao, yung aminin mo before God your sin and then avail the providence of God. Amen. All guilty men have the sense of being fugitive. Naalala ko to nung ako ay nagda-drugs pa noon. Nung time na kasi nagbebenta kami ng marijuana noon, tagal na noon nung high school pa ako noon, sa Las Piñas, nagbebenta kami ng marijuana. Naging mainit yung pangalan ko sa mga pulis. One day, nandun ako sa may party, sa may ibang purok, nasa purok 3 ako, purok 1 kami. One day, di na sa may party kami, and then, naka-drugs ako noon. And then, nung may nagbalita sa akin, may naghahanap sa mga pulis. Alam mo yung tama sa akin, yung para akong, very intense yung takot ko, na parang lagi akong mahuhuli. Kahit wala na akong effect, nakalipas na yung gabi na yon, nakalusot ako ng gabing iyon. Yung mga sumunod na mga araw, yun ang effect sa akin, para ako napapraning na lagi may huhuli sa akin. Yung feeling na parang lahat ng tao, parang alam yung praning, ganon. Lahat ng tao, parang ako'y nakikita. Parang may magsusumbong sa akin, parang laging may pulis sa paligid ko. I know that feeling. Ganyan ang effect ng guilt. Amen. It is not healthy. Hindi healthy yung maging very sensitive ka sa iyong kasalanan.
hindi healthy, yung masyado kang defensive na wala naman dapat ipaliwanag. Wala ka naman dapat i-defense. But because of unconfessed sin, that is the result. So, their conscience accused them. Actually, yung conscience yun eh. And their way of life becomes continual hiding from themselves. Ang kalaban nila, yung sarili nila. Yung guilt ay naggagawa siya ng napakaraming fortress sa loob ng iyong pagkatao. It infects the psychology of man. Bad conscience makes man restless, fugitive, and slave. That is the power of sin and guilt. Gagawin kang slave ng iyong mga hang-ups ng buhay. Ang hirap, hindi po ba? So ngayon, kaya nga alam na alam ng Diyos yung need of man. Alam ng Diyos kaya nag-provide siya ng guilt offering. So ngayon, nagbigay ng assurance si God kay Cain eh. Sabi niya, huwag ka mag-alala Cain, walang papatay sa'yo. Kasi hindi binigay ng Panginoon sa immediate family yung vengeance. Kasi noon, pag nakapatay ka, dugo, buhay sa buhay, eye for an eye. Kaso, hindi binigay ng Panginoon yung vengeance sa immediate family. Sa mga very far na mga relatives. Amen? Pero kita mo yung guilt kay Cain, dahil nga hindi niya may confess yung kanyang kasalanan before God, kinain siya ng kanyang guilt at hindi sufficient para sa kanya yung assurance ng Panginoon. Walang papatay sa iyo, kaya tinataka siya ng Panginoon. Pag may pumatay kay Cain, ganito ang parusa ng Diyos. Paparusahan ng Diyos kahit na siya na yung guilty, ha? Paparusahan ng Diyos yung magtatangka sa buhay niya. Anong sabi ng Panginoon? Vengeance will be taken of him sevenfold. Sabi ng Panginoon, para lang bigyan ng assurance si Cain. Pero kita mo ang guilt, kinain siya ng guilt niya. Hindi niya pinapaniwalaan lahat na sinasabi ng Panginoon. Cain never come to the point of repentance, nor he neither seek God's atonement. God's assurance of protection was not enough for him. Instead, he chose to suffer the torment of his guilt, feeling always haunted for the rest of his days, hanggang sa mamatay siya. At ipinasa niya pa sa may saling lahi niya yung guilt niya. Okay, tignan niyo yung kanya. Si Cain, na panganay ni Eva at Adan, naging anak niya si Enoch. Ibang Enoch ito yung sa righteous na generation. Si Irad, Mehujael, Metusael, si Lamech. Tignan niyo yung anak niya na si Enoch. Si Enoch, dahil nga sa alam yung guilt, yung angkan kasi ni Cain, talagang nagpakalayo-layo na sa Diyos because of guilt. Iyan ang isa sa mga immediate, obvious na manifestation ng guilt. Lalayo ka sa Diyos. Hindi niyo napansin yung mga nagkakasala, yung mga nagbabackslide, lumalayo sa Diyos. Nagpapakalayo-layo siya. Sa halip na lumapit ka, that is the effect of guilt. Yung lahi ni Cain, naggawa pa sila ng wall. Yung anak niya na si Enoch, gumawa sila ng wall, naging city builder siya, pero ang kanyang primary concern ay maglagay ng bakod para walang papatay sa kanila. Wala namang papatay sa kanila eh. Yung guilt nila, hinahaunt sila. Amen. So, a city was a walled area. It was place of safety. Cain felt driven out and hounded, and so he built a walled city to protect himself at saka yung kanyang pamilya. It was a reflection of Cain's attempt to wall out his conscience and guilt. Guilty men, tatandaan po natin, are forever feel haunted and persecuted. They always live in self-pity because of their unconfessed sin. Amen po ba? Kaya nga alam nyo ba, yung mag-confess ka ng kasalanan mo, it is a blessings of God. It is a grace of God to set us free, to heal us. Tatandaan nyo po yung word na yan. We need healing. At yung confession of sin plays a vital role for our healing. Amen.
So ngayon, tignan mo, yung apo niya na, si Cain, si Enoch yung gumawa ng world city, tapos hanggang kay Lamech na. Ilang generation na yan? 7 generation na. Tignan mo, mas worse yung guilt ni Lamech kaysa kay Cain. Kay Cain may papatay sa kanya eh. Pero ito nung si Lamech, yung kanyang apo, kapu-apuhan, sabi niya, nagkaasawa siya, si Ada at si Sila. And then, makinig kayo, sabi niya sa mga asawa niya, makinig kayo sa sasabihin ko, may pinatay ako na isang tao kasi sinaktan niya ako. And then sabi niya, a boy for striking me. At ito yung kanyang tinayo na virtue. At a principled sinning. Sabi niya, if Cain, sabi ng Diyos, ay ipaghiganti 7-fold, then Lamech 77-fold. So, what does it mean? Kita mo yung papaano yung guilt, nag-magnify, nag-build na siya ng malaking fortress sa buhay ng tao. Amen? Nagiging sophisticated yung guilt. Nag-ano siya, nagtatransform. Alam nyo yung parang sa may virus ng COVID, new variant. Laging mayroong new variant yung Oh. With Lamech, there is more sophisticated attitude toward guilt. He boasted in his sin and declared it to be a virtue and principle to him. Amen. He boasts of his open defiance by surpassing God's decree. Nilagpasan niya pa, self-proclamation. Yung kay Cain, si God na nag-proclaim nun eh. But this time, siya lang. All by himself. Kung si Cain ay pagkatihiganti ng 7-fold, ako 77-fold. Kita nyo, no? In exacting vengeance, he covered his sin and guilt-driven conscience by taking an attitude that he had done nothing wrong, in fact, everything right. So, that is a common scenario na makikita nyo sa mga taong guilty. Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Siya ang may kasalanan. Sila, inapin nila ako. Yan. That is the mga obvious manifestation, binabato mo lagi sa iba. Mamaya, may pag-uusapan pa tayo mas importante. Kaya nga, do not underestimate the power of guilt. Sin brings guilt because we have transgressed the commandment of the Lord. Guilt has the power to torment man. It hardens the heart of man. Okay? Kaya nga, anumang attempt ng tao to evade yung sin, burahin niya man yan, ipasipay niya man yung kanyang konsensya, yung kanyang bad conscience, patuloy siyang ihohont nun kahit natutulog siya hanggang sa mapanaginipan niya yung kanyang kasalanan. Yung iba, dinadaan na sa inom ng inom, kaya nagiging lasenggo na sila. Naalala ko yung confession ng isang sundalo, nung minsan nag-Bible study kami. Confession niya kasi, nung sundalo siya, na-assign siya sa Mindanao, grabe yung, alam mo, pag nakahuli sila ng enemy, ng mga Muslim, tinatalupan nila ng buhay. Minsan, alam mo, yung talampakan, tinatanggal ng skin, tapos patatakbuhin nila. Walang nakabear yung, kinuwento niya sa akin yun eh. Pero alam mo, ano yung impact nun sa kanya? Kasi you transgress the law of God eh. Ang alam mo, impact sa kanya, dinadaan niya, matagal na siyang retired na military. Pero hanggang matagal na siyang retired, patuloy siyang inuhunt ng kanyang guilt. Kaya nga sinabi niya sa akin ng reason eh, kaya inom ako ng inom. Inom ako ng inom. Yun ang ikinamatay niya pag inom. But it was his testimony. Guilt-stricken heart. Ang hirap, hindi po ba? Dala-dala mo yung guilt mo hanggang sa iyong libingan. Hindi ka nakalaya. Hindi mo nakita yung provisions ng Diyos na mayroong atonement. Na mayroong way na makalaya ka sa power ng guilt. When you confess your sin and admit that you have sins against God and avail the atonement through Jesus Christ, you will be set free. Pero bakit ang mga tao mas gusto niyang manatili sa kanyang guilt? Okay. So, this is very interesting, hindi po ba? This is very interesting.
Actually, maraming taong hindi nakakaalam nito. So, kaya nga, ang tao, the more na ina-attempt niya na evade yung sin, strong guilt feelings remain. Anumang attempt mo sabihin, tumahimik ka. Yung guilt conscience, patuloy yung nagaganyan pag nag-iisa ka. Amen? Unrepentant man is powerfully plagued by guilt feeling. So anong gagawin mo? Kaya nga tayo mga Kristiyano, we are privileged people. Ang tawag sa atin, free. Isa sa mga feature ng Kristiyano is free. From what? Free from guilt and sin. Yan ang tao, yan ang Kristiyano, malaya siya. Hindi siya malaya by himself. Siya ay malaya dahil dineclare ni God na He is free. Pinatawad siya ng Panginoon, kaya yun yung freedom niya. Yun ang basis ng kanyang freedom. Yung atonement ni Jesus Christ. This is the gospel of the Lord. Kaya nga, eto kita ninyo kung gaano katindi itong guilt. The more they try to eliminate guilt, the more internal pressure of guilt builds up. Nakita natin yan sa mga generations ni Cain. Resulting to more outcropping of guilt. What does it mean? Okay. Alam niyo ba mga kapatid yung masochism at saka sadism? Okay. What is masochism? Masochism, di ba tayo meron tayong penitensya? Nagpapako sa krus. What is the main idea? Para ikaw ay ma-release sa iyong kasalanan. So, what does it mean? It is self-atonement. Binaliwala ng tao yung atonement ni God. Meron ng atonement All you have to do is confess your sin and avail yung manalig ka kay Christ. You will be forgiven. Sabi ng Bible, malinaw yan You will be forgiven. Hindi mo na kinakailangang i-inflict ang sarili mo. Iyan ang malaking failure ng Roman Catholic. Tinuruan nila ang mga tao sa ganong tradisyon, maling tradisyon. It is self-atonement. Hindi po yun, yun po ay pag-ignore sa atonement na binigay ng Panginoon. Amen? Kaya nga noon sila doon, nilalatigo nila yung mga sarili nilang ganon, self-flagellation, penance. Yan po yung mga idea. Kinakailangan mag-recite ka ng 10 Hail Mary, ng 15 na Our Father, ganito, para lang hindi mo kailangan yan. Walang sinasabing gano'n ang Biblia about sin. Ang tawag po dyan sa self-punishment is masochism. Self-punishment or self-atonement. Tinetake mo yung kasalanan sa sarili mo. You bear it. And then pinapahirapan mo ang sarili mo. You destroy yourself. Nakakita kayo ng mga taong ganon? That is masochism. Ang sadism is the reverse. Ikaw yung nagkasala, alam mong guilty ka, pero sa iba mo binabato yung kasalanan. Siya may kasalanan, kaya ganyan. Kaya dapat magdusa siya, dapat ganto-ganto. Pero siya yun. That is sadism. Sadist, sa mga satan natin. Kasi ngayon, iba na yung transformation ng sadism Yung sadist, yung sadistang tao na meron siyang, di ba? Hindi ko na ikikwento yun, alam nyo na yun. Pero, the idea of sadism, the basic idea, ay yung, ikaw yung guilty, and then, sa iba mo ipapasa. Nakita nyo kung paano nanganganak ang guilt? That's why very important na ma-settle yung guilt once and for all. Only through the atonement of Jesus Christ. By confessing your sin. Kita nyo gano'ng kahalaga itong gospel na to? Okay. Kaya nga, the guilt offering was the only solution to man's inner problem. And will set him free from the power of its tormenting guilt. Amen.
Jesus, kaya nga sabi nga ng Panginoong Jesus di ba, sa may John 8, this is, alam ninyo yung verse na to. Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is what? Slave of sin. And if the Son sets you free, you are free indeed. So tatandaan po natin, pag sinabing sin, nagdadala yan ng slavery. Ano ang power ng sin? Yung kanyang guilt. Slave ang tao ng kanyang guilt. Okay. So ngayon, tignan nyo mga kapatid, isa sa mga mahalaga na feature ng guilt offering ay yung confession. Mga kapatid, this is very important na mapakinggan ninyo. Tignan ninyo yung dalawang verses na ito. So it shall be when he becomes guilty, pag nakita mong you are guilty of sin, in one of these, that he shall confess in which he has sinned. Pangalawa, sa may Numbers chapter 5, speak to the children of Israel when a man or woman commits any sin that man commits in unfaithfulness against the Lord, that person is guilty, declared by God guilty. And he shall confess his sin which he has committed, and he shall make a restitution for his trespasses in full, plus 1/5, 20%, and give it to the person he has wronged. The idea of confession and restitution is the special feature of guilt offering. Okay, bakit po? Alam nyo ba, this is very interesting yung restitution. Kasi ganito yun Yung sa Exodus chapter 22, I think, nandoon yung law ng restitution. Pag ikaw ay meron kang nakuha na gamit, kunya dinaya mo yung kapwa mo, and then na-realize mo na masama pala yun, ibabalik mo yung kinuha mo, yung dinaya mo sa kanya, at dadagdagan mo ng fourfold, 400% pa. Sa Exodus chapter 22. Bakit magkaiba ito 20% lang nung capital? At iyon fourfold. Ano ang difference? Kasi, for example, yung kasalanan ni Akan. Kilala niyo si Akan? Di ba, nung in-invade nila yung Jericho, ang sabi ng Panginoon, lahat ng ninyo ay susunugin. Pero si Akan, kinovet niya. Nagkasala siya. Umamin ba si Akan? Hindi siya umamin. Up to the last point, nagkaroon na ng talagang yung pagpili na yung lahat talaga napunta talaga sa kanya. Alam talaga ng Panginoon, pero yung process na yon is the grace of God na umamin ka na bago dumating sa'yo. Eventually, alam ng Diyos yung kasalanan mo, umamin ka lang. Pero si Akan walang confession of sin Nung booking na siya, saka na lang siya umamin. Alam niyo ba, malaki ang restitution niyan, fourfold. Pero kay Cain kasi, ay kay Akan, kamatayan na ang desisyon ng Diyos Sinunog na siya, pati buong angkan niya. Kasi walang confession. Kaya, very important yung confession of sin. Ngayon, eto kasi, bakit 20% lang, or 1/5 lang? Kasi umamin siya may nakita nyo, yung pag umamin ka, naiibsan yung kasalanan mo. But you have to restore. Ano man yung naidaya mo sa kapwa mo. Ibabalik mo yon. Pero yung priest, i-evaluate niya. Kunyari, ang halaga nitong sheep, ito yung kinuha mo sa kanya. Niloko mo siya rito. Ibalik mo yung sheep. Magdagdag ka. Kunyari, ang halaga nitong sheep na to ay 5,000. O magdagdag ka ng 1,000. That is restitution. That is the feature ng restitution. If kinonfess mo yung kasalanan mo. Mahalaga ba yung confession, mga kapatid? Okay. So ngayon, the first thing the offender must do when he realizes and confesses his guilt, confession at the sanctuary, it was a confession to God in the presence of a priest and not for public audience. Ayan ang malaking problema, mga kapatid. Alam nyo ba, kasi mag-ingat kayo sa tinatawag na humanistic confession. Na-distort yung commandment ng Panginoon. Na-distort. Maganda yung
confession, but it must be in accordance with the law of God. Kasi merong tayong, alam mo, pag hindi mo kasi binasa ang Bible, ang church talagang very na makapag-create siya ng sarili niyang way ng confession. For example, alam naman natin yung sa Roman Catholic, yung public confession. Pupunta ka sa priest, confess mo yung kasalanan mo. That is not biblical. Amen? That is not biblical. O yung public confession na magko-confess ka in front of the congregation. That is not biblical. Hindi po ni-require ng God yun. That is wrong. Pangatlo, yung personal confession kay God na may kasamang penance, yung papahirapan mo sarili mo. And then, o kaya yung public confession sa harapan ng mga board o elders. Walang ganong commandment. That is, alam mo yung, mga man-made. Ang confession of sin is simply, i-confess mo kay God, in the presence of God, at saka yung priest na nagmi-minister that time. Ganun lang po kasimple yung confession because it is an offense against God. It is not for the ears of everybody. Amen po ba? Amen po ba? Take note of this. Amen. Ayaw din ng Panginoon na madidisplay yung ating nakedness. Ayaw din ng Panginoon na gagawin niyang kwento ng iba. Gusto ng Diyos na ma-preserve din yung dignity natin kahit na sinner tayo. Amen po ba? Naalala niyo ibang mga grupo, ibang mga religious group, meron sila tinatawag na conference. Naka-round chair, mag-open sila ng mga kasalanan nila. Sa ibang mga religious group, narinig ko yun eh. Alam mo ba ang comment ganito? Kwento sa akin ng isang kapatid. Nung dati kabilang pa siya sa ganitong reliyon. Ang effect, ginagawang chismis. Siyempre ikaw, mag-open ka ng kasalanan mo. Ito yung problema namin mag-asawa, ganto-ganto. Akala mo yung mga nasa conference mo, akala mo pare-parehas na they will keep the secret. No! Nalalantad yung kahubaran, pinagchichismisan at kinikwento pa sa iba. Alam mo ba, si ganito, nalaman ko ganito pala siya. Ayaw ng Diyos yung ganon. Ayaw ng Diyos na madidisplay ang nakedness natin. Our personal sin is a personal sin against God and to Him alone. Kung mag-repent ka maganda, you confess your sin to Him. And not for public audience, hindi mo kinakailangan. Sabihin. Amen. Kaya importante ito kasi nag-evolve ito mga kapatid through centuries. Ang daming iba't ibang forma ng confession. Kaya nga, they go beyond the commandment of the Lord. Confessions are required for the healing of the soul. That is the main goal of confession. Para ma-heal ka, kailangan. It is a necessity. Para ma-heal ka yung kaluluwa mo sa harapan ng Diyos. Kasi requirement niya yon sa guilt offering. Amen po ba? Sufficient na yon. Sufficient na yon, kapatid. To confess your sin, your offense against Him. Sufficient na yon. Okay. So, it is not for public satisfaction. Okay. So, ito po yung law ng restitution, yung binabanggit natin kanina. Mag-a-add ka ng 1/5 doon sa mo. Okay? So, ito pa yung iba pang mga proceedings sa Leviticus chapter 6. He shall restore. Ibabalik mo plus 1/5. Yan po ang mga ibig sabihin yan. Okay. So ngayon, guilt offering is referred to as the reparation offering because it emphasizes the need of payment when wrong has been done. Kasi pag nagkasala ka sa kapwa mo, nadaya mo siya, na-transgress mo siya, yung relationship na di ba, dapat united tayo. Dapat ang relationship natin ay parang sa triune God. Alam mo yung Diyos natin kasi triune God siya very close ng kailang relationship, walang kahit na kaunting space. Nais ng Panginoon na tayo as a church, ganoon din ang relationship natin intact.
Kaya dapat wala tayong heart na to defraud our brother. Huwag kang manlalamang, di ba? Huwag mo siyang lalamangan yung kapwa mo, kundi talagang andoon yung buong ingat. So, pag ikaw na-transgress, na defraud mo ang iyong kapwa, you have to make a restitution. Okay? For the healing of men and society. Kasi lahat tayo ay part ng kingdom ng Panginoon. Kaya nga, kitang-kita mo sa guilt offering, yung tinatawag na restoration of God's order and justice. That is God's justice. That is God's order. Amen. Ibang-iba sa ways natin, hindi po ba? Lalo na tayo mga pagan. But ito yung ibig sabihin ng holiness. Kapag inobserve mo to, you belong to the holy people of God. Amen? Okay. The world needs healing and restoration. Relationships were broken by sin and injustices. The restitution feature of the guilt offering will reestablish yung tinatawag na social justice, yung the way we execute, the way we observe justice among us. It is a social justice. Amen po ba? So tayo free, totally free sa mga bagay na yan. Okay? Si Zacchaeus ang isang magandang halimbawa niyan. Okay. So forgiveness was dependent upon the worshiper making amends, yung i-correct mo kung ano man yung error na, maganda yun making amends. Hindi yung ikaw nagkasala ka, yung ikaw pa'y nagmamalaki. No, make amends na ikaw ay nagkasala. Magandang act yun. That is in accordance with the law of God. We make amends para ma-restore yung mga relationship natin. And the sacrificial animal was viewed as restitution. So, ganun kasi ang ginawa ng Panginoon sa atin Di ba? Actually, tayo nga, alam nyo ba yung parable doon sa sa Luke, na wala na tayong maibayad? Nagbigay si Jesus ng parable Simon, may kikwento ko sa iyo. May dalawang taong nagkautang. Yung utang niya, yung isa 500 denari, yung isa 50 denari lang. Pero nung dumating ang bayaran, pareha silang di nakabayad ng utang. Actually, ganun tayong lahat. We are no longer able to pay for the reparation, for restitution. Si God ang gumawa nun. Si Christ ang naging guilt offering. Gaya ng sabi doon sa may Isaiah 53, yet it was the will of God to crush him, and he has put him to grief when his souls what? Make what? O nakita nyo, talagang offering guilt offering yung kanyang crucifixion To make amends. Bayaran, kailangan kasi ng payment. May payment. Merong ransom. To pay. To restore the order. At si Christ ang gumawa nun. Amen po ba? Mapalad tayo. Wala na tayong pangbayad Bankrupt tayo mga kapatid. Kung hindi si God ang gumawa ng restitution para sa atin, wala na tayo. Ang mahal ng bayad. Kaya nga kung tatanungin dito gaano ba kabigat ang kasalanan mo? Magkano ba yung kasalanan mo? Kaya mong i-estimate? Wala. Si God, maliit man o malaki, lahat yung pinatawad ng Panginoon. Si Christ ang naging restitution offering. Amen po ba? To pay lahat ng ating debts. Kaya nga anong sabi ng Bible? Kinancel niya lahat ng debts natin, lahat ng pagkakautang natin. Kinancel ng Panginoon through Christ. Wala na tayong kasalanan, mga kapatid. We are forgiven, we have been set free. Kasi kinonfess na natin Na-meet na yung requirement. Ang naging part talaga natin doon, mga kapatid, ay yung kinonfess mo, yung kasalanan mo, and you believe sa provisions ng Diyos para sa yung kasalanan. Ang next event noon is total freedom, unquestionable freedom. Amen. Kaya nga tama yung sabi ng Bible, when the Son of God sets you free, you are free indeed. Walang makakapag-ano sapagkat declared ng heaven yon. Wala nang po pwedeng mag-accuse na ikaw ay sinner sapagkat binayaran nyo ni Christ in full. Ang naging contributions lang natin is to believe in the perfect sacrifice of Jesus Christ and our confession ng ating kasalanan. Amen.
The debt we owe to God and those we have sinned against is greater than we can bear. Therefore, God sent His Son to be not only our perfect burnt and sin offering, but also our perfect guilt offering. So, ngayong tapos na ang lahat, ngayong na-accomplish na, we are set free from our sins, we are forgiven, we are released from burden of guilt. What now? Ang ginawa ni Christ is a pattern for us. Amen? Naalala niyo sinabi ng Bible, di ba? Imitate Christ. Amen? Sangay po ba kayo doon? Yung ginawa ni Christ, hindi lang siya yun eh. Tama yun na in-accomplish ni Christ ang lahat ng ito. Wala tayong na-contribute doon. But now, ngayong na-enjoy na natin ang lahat ng privilege na yon. But now, i-offer din natin sarili natin sa living sacrifice, holy and acceptable unto Him. Ginawa yun ni Christ as a pattern. Amen? Yung restitution, si God ang gumawa nun. But it doesn't mean hindi mo na nagagawin yun. Pag nagkasala pa rin tayo, pag nadaya mo ang iyong kapwa, you have to pay restitution. Make amends. Confess mo yung kasalanan mo. Huwag mong i-cover yung sin mo. Walang may tutulong yan. Ay, hindi, wala akong kasalanan sa kanya. Siya ka kayo eh. Huwag mong gagawin yun kasi you bear your guilt. At ayaw ng Diyos yun. Ang gawin mo, aminin mo. Nagkasala ako, Panginoon. Nagkasala ako sa kapatid, patawarin nawa akong Panginoon. Confess your sin and make amends. That is restitution. Amen po ba? Maganda, hindi po ba? Magandang practice sa mga Kristiyano. Huwag nyo nang ibabato ang kasalanan nyo sa iba. Wala yung may tutulong. Huwag mong ipasi pa yun. Magmamagnify lang yan. Amen? The only way na ipakita ng Panginoon, confess, admit, and believe in the sacrifice of Jesus Christ. Then, you are free. Amen? And that is the gospel of Jesus Christ. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga kahanga-hangang gawa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Lord, napakahirap ma-express, napakahirap malirip ng aming mga payak na pag-iisip kung gaano kalaki, O Lord, yung pag-ibig na iniukol mo sa amin. Lord, kitang-kita, Panginoon, sa mga offerings na ito na kung paano mo sinetel once and for all ang aming problema, Panginoon. Yung offense ng aming sin, yung gravity ng aming sin, at kung paano ka nagbigay ng freedom and release. Kahanga-hanga, Panginoong Diyos. Lord, you have provided a way. Binigyan mo kami ng kapangyarihan to confess. Yung aminin namin, O Lord. At huwag na namin palakihin yung guilt sa aming buhay, sapagkat ito ay lalong nagbi-build up lamang sa aming puso, Panginoong Diyos. And it brings torment to us. But now you have taught us to admit our sins and to confess it before you, O Lord God. And believe in the sacrifice of the Lord Jesus Christ, the perfect atonement for all of us. Then, O Lord, as you have promised that you will set us free totally, absolutely, Father God. Lord, nawa ang gospel na to ay manatili sa puso ng iyong mga anak at ikwento namin sa lahat ng mga tao na kung gaano kalaki ang pag-ibig na iniukol mo sa amin. Purihin ka, O Diyos! Sambahin ang banal mong pangalan. Luwalhatiin ka, Ama, and let all the creation, O God, worship you in Jesus' name. Amen.